Kaibigan, kumusta? Nandito na naman tayo upang talakayin ang isang pelikula na may pamagat na sentila na ipinalabas noong 2014. Simulan na natin. Ang isang bilanggo na isa ring mersenaryo ay ni-recruit sa isang lihim na misyon. Pagpasok sa isang lumang laboratorio ng Soviet, natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa eksperimento sa labas ng mundong ito ng Unyong Sobyet. Sa Playa Negra Prison sa Sub-Saharan Africa, isang lalaking nagngangalang Jim Powell ang inilabas mula sa bilangguan para sa isang misyon. Si Jim ay isang mersenaryo. Inatasan siyang samahan si Dr. Lila Healy sa isang dating lab ng Soviet upang mabawi ang kanilang mga natitirang asset. Ngunit ang problema, ang lab ay inookupahan na ngayon ng isang militia dahil sa digmaang sibil. Hindi gustong magsimula ng digmaan, gusto ng mga taong nag-recruit kay Jim na maging maingat at mabilis ang misyon. Kasama ang team ni Jim na binubuo nina Steinman, Mason, Corey, Williams, at Harris, kasama ang isang lalaki na nagngangalang Spencer na dinala ni Dr. Healy. Nagpunta ang team sa lab. Ang eksena ay nagbago sa Williams at Harris na nagbabalat kayo upang makalusot sa kampo. Pagkatapos, ang natitirang bahagi ng koponan ay maingat na nagpapatuloy sa kanilang daan sa isang minefield kapag may napansin silang nagpapatrulyang scout. Agad na inutusan ni Jim ang koponan na magtago. Ang scout na nakasuot ng skull mask ay gumigala sa lugar ng ilang sandali ngunit maswerte silang hindi nakita. Pagkaraan ng ilang oras, namamahala ang team na makalapit sa target na pasilidad. Binabantayan nina Jim at Steinman sina Williams at Harris gamit ang kanilang mga saklaw. Huminto sina Williams at Harris habang papunta sa pasukan. Nakita nila ang scout kanina na babae pala. Nasasaksihan nilang lahat kung paano binaril ng babaeng scout ang isang sibilyan. Pagkatapos, isang lalaki ang nagtatanong kina Williams at Harris. Nagpapanggap si Williams bilang isang Russian at susuriin nila ang mga security camera ng kampo. Ipinakita ni Williams sa lalaki ang isang papel bilang patunay ng kanyang claim. Nang dinala ng lalaki ang papel sa El Dictator, ang pinuno ng militia, alam ni Williams na nagulo siya dahil hindi naman nagsasalita ng Russian ang lalaki. Para panatilihing protektado ang kanilang saplot, nagkunwaring lasing si Harris. Bumaba siya ng kotse at sinimulan niyang trash talk ang mga Ruso, kahit na pumunta siya sa El Dictator. Sa kabutihang palad, naniniwala ang El Dictator sa gawa ni Harris. Pagkatapos, nagawa nilang makapasok sa Security Control Center ng kampo. Ginagabayan ni Williams ang natitirang bahagi ng team sa isang ligtas na ruta para makapasok sa underground na bunker. Biglang lumitaw ang babaeng scout at ay kainahinala kina Williams at Harris, lalo na kay Williams. Ngunit nagawa ni Harris na itaboy siya. Pagkatapos, nakikipagpulong si Harris sa iba pang pangkat. Sa daan, nakakita sila ng isang babae na nakakulong sa isang opisina. Pinag-iisipan ng team kung ano ang gagawin nila sa babae kapag may narinig silang lalaki na pumasok sa kwarto. Mabilis nilang pinatay ang ilaw, at nang pumasok ang lalaki sa silid, ibinaba siya nina Harris at Mason. Gayunpaman, sa panahon ng pakikibaka, pinaputok ng lalaki ang kanyang baril. Mabilis na tiniyak ni Mason kay Jim na walang maririnig ang mga tao sa labas. Gayunpaman, nahuli ng bala ang babae at namatay. S.I. Spencer, pagkatapos, ay nag-set up ng eksena na parang sinubukan ng lalaki na halayin ang babae at pinatay niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Nagpapatuloy ang team sa kanilang paglalakbay at inutusan ni Jim si Harris na bumalik sa Williams upang ipagpatuloy ang kanilang pagkilos. Ang koponan ay gumagamit ng isang lumang tunnel. Nang hindi napapansin ni isa sa kanila, may sumusunod na sa kanila. Bumalik sa security center, si Williams ay nagpapatakbo ng mga monitor na hindi pinapayagang gamitin ng mga tagalabas. Natuklasan niya na ang mga monitor ay nakakonekta sa mga kamera sa tunnel na patungo sa laboratorio. Sa pagpapakita nito kay Harris, napansin nilang may sumusunod sa team. Sinusubukan ni Harris na balaan sila sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi niya sila makontak. Nang walang ibang pagpipilian, sinusundan sila ni Harris habang nananatili si Williams. Nagbago ang eksena at inatake si Corey na lalaking sumusunod sa kanila. Tinuturok niya ng sirang si Corey, ngunit nang tumalikod siya para barilin, wala na ang umaatake. Bumalik ang team para sa kanya at hinanap ang umaatake, ngunit wala silang makita. Dahil alam na sila ay dehado,
Nagpasya si Jim na manatili sila sa plano at pinataas lang ang kanilang pagiging alerto. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang lagnat si Cory at nakita niyang lumalaki ang mga bukol sa kanyang braso. Samantala, bumalik ang babaeng scout kasama isang batang sundalong militia na mula sa Georgia. Ang lugar kung saan sinasabi ni Williams na galing siya. Pagkatapos, lumitaw ang dalawa pang sundalo ng militia at itinutok ang kanilang mga baril kay Williams. Kung babalikan si Jim at ang iba pa, muling nagpakita ang lalaking sumusunod sa kanila at inatake si Jim. Sinusubukan din niyang iturok siya ng sirang, ngunit nahawakan ni Jim ang kanyang braso. Sa kabutihang palad, dumating si Harris sa oras at binaril ang umaatake, pati na rin ang isa pang lumitaw. Gayunpaman, nagawang barilin ng isang attacker si Harris Spencer pagkatapos ay nahuli si Harris at pinabagsak ang attacker. Kapag nakarating na ang team sa lab, agad nilang dinala si Harris sa medical room. Pagkatapos, nakita ng team si Dr. Irvine na may kasamang buntis. Pinaghihigpitan ng mga lalaki ang doktor habang inaasikaso nina Dr. Healy at Steinman ang babae. Pagkatapos, tinanong nila si Dr. Irvine. Noon nalaman ni Jim na ang mga asset na inatasan nilang bawin ay ang babae at ang iba pang specimen na katulad niya. Tinanong ni Jim si Dr. Irvine tungkol sa mga taong umatake sa kanila kanina, nag-aalalang nawawala ang isa sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Dr. Irvine na sila ay mga ulila sa digmaan na kanyang natagpuan. Sinasanay niya sila na maging mga bantay ng lagusan. Inihayag din ni Dr. Irvine na ang sirang na ginagamit ng mga umaatake ay naglalaman ng mga biochemical na armas. Sinabi ni Dr. Healy kay Jim na hindi sila maaaring umalis ngayon dahil ang babae, na ang pangalan ay Ali, ay mangganganak na. Si Jim ay nakikipag-usap kay Dr. Healy ng pribado habang binabantayan ng iba pang team si Dr. Irvine. Napagtanto ni Jim na nakikipagtulungan si Dr. Hill kasama si Dr. Irvine sa lab na ito at naasar siya dahil kakaunti lang ang alam niya tungkol sa katotohanan ng kanilang misyon. Pagkatap 0S ay sinabi niya kay Dr. Healy na hindi sila maaring manatili dito ng matagal dahil ito ay masyadong delikado. Ginet ni Dr. Healy na kailangan niyang sundin ang mga utos nito, ngunit iginiit ni Jim na aalis sila sa loob ng 30 minuto, kaya mas mabuting ayusin niya ang lahat sa oras na iyon. Naiinis, bumalik si Jim kay Dr. Irvine at iginiit niyang sabihin niya sa kanya ang lahat may dapat malaman tungkol sa kanilang pananaliksik. Ibinunyag ni Dr. Irvine na ang lumang Soviet Union ay gumastos ng maraming pera sa lahat ng science, lalo na kung maaari itong maging sandata. At sa maraming pag-atake ng meteorite na nangyari sa Russia, ginalugad ng mga siyentipiko ng Soviet ang bawat site para sa anumang bagay na maaaring maging mahalaga sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Scintilla Project. Ipinakita sa kanila ni Dr. Irvine ang isang napakatandang meteorite na naglalaman ng mga DNA cell. Ang Unyong Soviet ay lumapit kay Dr. Irvine upang gawa ng DNA na matatagpuan sa meteorite nang may pangako ng kalayaan mula sa anumang mga panuntunan o etikal na pagpigil. Pagkatapos, dinala ni Dr. Irvine sina Jim at Steinman sa Goethe, ang isa pang specimen. Si Goethe ay may katawan ng isang normal na teenager ngunit iba ang kanyang mga mata at humihinga siya sa kanyang leeg. Nang malapit na silang umalis, nakalimutan ni Steinman ang kanyang bag, ngunit iniabot ito ni Goethe sa kanya. Ngunit hindi nila alam na ninakaw ni Goethe ang telepono ni Steinman. Bumalik sa lab, pinapanood ni Dr. Healy ang kanyang mga video log tungkol sa paglaki ni Goethe at Ali. Ang dalawa ay nagpapakita ng napakakaunting katalinuhan batay sa kanilang mga tala. Ngunit kapag iniwan sila ni Dr. Irvine at huminto sa pagre-record ng video, ipinapakita na kaya nilang kontrolin ng isip ang mga bagay. Nang bumalik si Dr. Irvine at ang dalawang mersenaryo sa lab, agad na tumawag si Spencer ng doktor. Mangganganak na si Ali at hindi na siya makakaligtas sa proseso. Ngunit walang pakialam si Dr. Irvine, ang gusto lang niya ay ang supling sa sinapupunan ni Ali. Umabot kay Goethe ang sigaw ni Ali. Pagkatapos ay itinanong ni Steinman kung makakaligtas si Ali sa panganganak. Napagtatanto na walang pakialam si Dr. Irvine kay Ali sa kabila ng kanyang pagsigaw sa sakit. Pinatay ni Steinman si Ali para wakasan ang kanyang paghihirap. Si Steinman ay sumisigaw kay Dr. Irvine. Huminto si Jim at kinaladkad siya palabas. Iminumungkahi ni Dr. Healy na mailigtas pa rin nila ang mga supling, ngunit sinabi ni Dr. Irvine na kung mamatay si Ali, mamamatay din ang supling.
Si Dr. Irvine ay nakaupo sa pagkatalo at walang planong sumama sa koponan. Inulit ni Dr. Healy kay Jim na ang kanilang misyon ay ang pagpatay kay Dr. Irvine. Ngunit ayaw siyang patayin ni Jim. Samantala, bumalik si Steinman sa Gerta at sinabi sa kanya ang nangyari kay Ali. Ngunit nang pumasok si Steinman sa tent ni Gerta, ibinagsak niya ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos ay mabilis na nag-assemble si Gerta ng isang device na gawa sa mga scrap item na nakolekta niya at lumabas. Bumalik sa lab, papatayin na ni Spencer si Dr. Irvine ngunit itinutok ni Jim ang kanyang baril sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Jim si Mason na i-disarm si Spencer, ngunit biglang inatake ni Mason si Jim. Lumalabas na may deal na sina Mason at Harris kay Dr. Healy sa inaasahang hindi magagawa ni Jim ang misyon. Binalaan ni Jim si Mason na papatayin nila siya kapag natapos na ang lahat ng ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mason. Biglang sumulpot si Gerta at dumiretso sa bangkay ni Ali. Nang inutusan ni Dr. Irvine si Gerta na bumalik sa kanyang silid, hinaypan niya ang ulo ng doktor gamit ang device na ginawa niya. Agad na tumakas si Gerta pagkatapos. Mabilis na kumuha ng baril si Jim at ibinaba sina Spencer at Mason. Lahat sila ay pumunta sa tent ni Gerta kung saan nakita nilang si Steinman ay halos hindi na nakatagal para sa kanyang buhay. Sinabi ni Dr. Healy na kailangan niyang pumunta sa medical room para kumuha ng mga supply para kay Steinman. Sinamahan sila ni Jim ni Spencer habang naiwan si Mason para bantayan ang kanilang kaibigan. Sa medical room, napagtanto ni Harris na nagkagulo ang lahat at alam ni Jim ang totoo. Humingi ng tawad sa kanya si Harris. Hindi alintana ang kanyang paghingi ng tawad, tiniyak ni Jim kay Harris na iuuwi niya siya. Pagkatapos mag-asikaso sa Steinman, kinukumbinsi ni Dr. Healy si Jim na makipagkasundo sa kanila upang harapin ang kanilang karaniwang kaaway, si Gerta. Gayunpaman, iginiit ni Jim na kailangan nilang patayin si Gerta o sila ang mamamatay. Binalik ang mga baril ni Mason at Spencer, gumalaw ang mga lalaki habang naiwan si Dr. Healy kay Steinman. Ngunit, lumalabas, inuuna pa rin ni Dr. Healy ang misyon at pinapatay si Steinman. Pagkatapos, pumunta siya kay Harris, ngunit alam niya kung ano ang pinaplano ni Dr. Healy. Naghahanda si Harris ng hand grenade, at nang papatayin na siya ni Dr. Healy, inilabas niya ang gatilyo. Ang pagsabog ay nag-aalerto sa mga lalaki. Bumalik si Mason para tingnan kung ano ang nangyari. Doon, nakita niya sina Harris at Dr. Healy na puno ng dugo. Tinitingnan din niya si Steinman ngunit patay na ito. Samantala, hinanap ni Jim at Spencer ang mga bangkay ng mga tauhan ni Dr. Irvine. Dumating si Mason at sinabi sa kanila ang kanyang nakita. Napagtanto na ganap na nabigo ang plano, ipinakita ni Spencer sa kanila ang elevator na dapat ay sa kanya at ni Dr. Healy na ruta ng pagtakas pagkatapos ng misyon. Pero buhay pa pala si Dr. Healy. Pagbabalik sa mga lalaki sa elevator, bababa na sila nang bigla silang inatake ng isang nakamutate na Cory. Nagawa ni Jim na barilin siya patay, ngunit namatay si Spencer sa panahon ng pag-atake ni Cory. Nagpatuloy sila at nakita nila si William na binugbog itim at asul sa labas. Ngunit hindi sila pinansin ng militia dahil nilalabanan nila ang Gerta. Ang tatlo ay nanonood habang walang kahirap-hirap na pinapatay ni Gerta ang militia, maging ang kanilang pinuno na si El Dictator. Isasakripisyo ni Mason ang kanyang sarili para kay Jim na magkaroon ng malinaw na pagbaril sa Gerta. Ngunit hindi gumagana ang device ni Gerta. Pinagtatawanan ni Mason ang mga bateryang ginamit niya, ngunit ang dayuhan ay pumulot ng machete at hiniwa siya sa kalahati. Babarilin na ni Jim si Gerta, ngunit binaril siya ni Dr. Healy. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay na pagbaril at sa wakas ay napatay siya ni Williams. Itinutok muli ni Jim ang kanyang baril kay Gerta. Magkaharap sila, ngunit ang alien ay ginulo ng isang uwak at sinundan niya ito. Sinundan ni Jim si Gerta at babarilin na sana siya nang biglang magsalita ang alien ng ahas si Jim na barilin siya. Nagulat si Jim at nabigong patayin si Gerta hanggang sa tuluyang makatakas. Pagkatapos, nakita namin si Jim na nahuli ng mga sundalo kumakanta na parang baliw. Nagtatapos ang pelikula sa paglalakad ni Gerta sa mga kalye ng United Kingdom. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap, at kung ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell.
Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.